Magandang araw mga kabakal. Yung video natin ngayon ay kung paano gagawin yung bed frame. Yung project natin ay queen size bed frame. So, mostly, ang ano pala nito, material ay square tube or tubular. So, yung pinaka bottom at header natin ay 2x2 at 1x2 naman yung pinaka horizontal o yung pinaka salo. Saka yung mga pickets or subrail, kung tawagin nila sa iba ay 3/4 by 3/4. So, ang critical lang dito, dapat 2.0 makapal tong pinaka salo niya. Kasi nagbe-bend kasi yan pag manipis eh. So, dito na tayo sa material description. Kailangan natin ng at least 8 piraso na 3/4 by 3/4 kasi yun yung madalas natin gagamitin dito. Isang piraso na 2x2 by 1.5 para sa header at sa bottom. At 1x2 naman doon sa pinaka ano niya. Yan, pinaka horizontal niya. At flat bar sa mga lock. So, natatanggal siya guys. Nakakalasto into 3 pieces. Kailangan din natin ng epoxy primer, lacquer thinner, welding rod, at cutting disc. So, yung ibang yan ay consumables na. At yung span niya ay 200 cm na may lapad na 152. So, ayan. Pagdating pala sa mga tools guys ay kailangan din natin syempre ng angle grinder na numero 4, at least 200 ampere na welding machine, cutting disc, grinding disc, paint, roller brush, at sandpaper for prepping bago yung pagpipintura. So sa video na to, samahan niyo ako guys at gagawin natin tong mas educational at unti-unti para masundan nyo kung paano ko ginagawa itong mga project natin. Yun, maraming salamat. Ito yung unang araw natin at naputol na natin sa header. Yung papakita ko sa inyo ay konting demonstration lang kung paano natin iniskwala or pina-45 yung tubular. Yung gamit natin dito ay speed square. So ito yung eskwala na madalas kong gamitin pag tubular kasi napakadali niyang mag cantonesa or mag 45 degree kapag ganito yung gamit ng eskwala. So ang kailangan nyo lang is Sharpie or pentel pen na maliit yung linya or yung guhit niya. So papaikutin nyo lang siya guys hanggang matumbok nyo yung mga kanto-kanto ng linya. Ayun. So sinukat ko na yan at kakatingin natin. So, yung iba kasi ganito, nakikita ko. Bawa, ina-adjust ko yung guard, ganyan, mag-cutting. So, hindi ganyan ang ginagawa ko kasi malakas yan sa pitik. Or, dyan, kadalasan may na-aksidente. Sa akin, ganyan. Kung napapansin nyo, ay papunta dapat siya yung talsik ng grinder. So, ang argumento ng iba is, maliligaw ka daw ng spark. Pwede mo namang ilihis sa katawan mo yung spark. Yan. Ganyan yung proper way of handling an angle grinder. Ilagay nyo yung guard. Tapos, iwas nyo lang yung katawan nyo sa spark para hindi kayo masobrahan or masugatan. And, so, makikita nyo, hindi ko siya totally kinakating lahat. Kumbaga, yung last part ay nalang gatla. At, pinuputol ko na lang ng kamay. So, maraming ganun ang nagiging diskarte kasi tipid kasi sa cutting disc yun. Tsaka, usually kasi pag paputol na or malapit na siyang matanggal, ay saka naman pumipitik yung angle grinder. So, yan, madali lang, di ba? Kung nag-aaral, sa mga baguhan, nahihirapan sila dyan. So, konting tiyaga lang naman. Kumbaga, sa una talaga ay mahirapan ka. So, ayan. Nakikita nyo na easy as that. Kung paano mag-45. So, ingit lang tayo sa angle grinder kasi isa yan sa pinaka-delikadong tools sa metal fabrication. Isa rin sa pinaka-useful na tools. So, ganyan lang ginagawa ko. Kumbaga, yung isang header, bottom na yun guys. Ginagawa ko na lang na pattern. So, ayan. Kung na-visualize nyo, yung inuna ko mo yung dalawang paa. As isusunod ko yung pinakataas ng footrest or ng sa bottom. Ayan, pinamarkingan ko kung alin ang tatanggalin.
para hindi tayo malito kung alin ba yung tatanggalin or alin yung ititira. Ganyan lang guys. Kunting tiyaga lang naman yun. Usap din tayo ng mask. At saka yun, dapat at least nakasapatos ka kasi yung aksidente may iwasan pag gano'n. So, kunting lang dyan. Ayan, nakikita nyo at halos 90 degrees talaga yung nagbibuild niya na corner at tacking muna. Tsaka na natin ilalagay yung curve na nandoon sa detail pag patapos na. So, ayan. Sa pag-welding pala guys, bago natin siya i-full weld, kung maaari, dulo-dulo lang muna. Yun yung terminology dyan sa welding is tinatawag nilang tacking. Yung sa mga backyard maker, spot daw. Spotin nyo muna yung mga gilid o corner. Huwag kayong masyadong magmamadaling i-full weld yung bakal. Kasi nagkakaroon ng distortion yan. Ibig sabihin, kung kulang yung clamp or yung support nyo, is mawawala siya sa skwala. Yung ginagawa ko dyan is, makikita nyo, nagkakaroon muna tayo ng maliit na tacks or tacking sa bawat corner ng bakal bago natin siya i-full weld. In that way, ma-check natin yung squareness na ginagawa natin at saka kung accurate ba yung sukat bago natin i-full weld siya. So ayan, sa mga maninipis pa lang ng bakal guys, hindi talaga natin siya madediretso na full weld. Kasi alam niyo na mangyayari, mabubutas yan kahit na hinaan nyo yung amperahe, magkakaroon pa rin ng blowhole or butas yung ating ginagawang project kasi nga manipis yung bakal. So nagagawa lang na mag full weld ng dire-diretso if yung bakal natin ay mga heavy gauges na tulad ng I-beam, yun. Nakapag full weld tayo ng tuloy-tuloy. So dito sa mga ornamental or hindi siya structurally na project, ay pwede naman yung tacking. Kasi yun yung pinakamabilis para gumawa. Sa corner pala guys, hinuhuli ko siya. So I know, yung iba may mga diskarte dito, bago pa lang nila i-cuttingin yung bakal ay ginagawa nila ng diskarte or yung design para mabend nila yung corner to. Sa akin, ito kasi yung pinakamadaling paraan eh. Kumbaga, pag ginawa mo kasi ito, hindi mo na masyadong iniisip yung kung mababago ba yung sukat. Kasi yon sa mga beginner, hindi siya advisable na gayahin nyo yung mga napapanood mo sa mga videos na yung mga jig sila para makagawa ng ganito na curve corner. Sa akin ganito na lang kasi pag renind naman yan tapos pintura, hindi mo na halos makita yung dugtungan yan. So, ganyan lang. Full weld, tapos hayaan yung lumamig siya. Pagkatapos birayin nyo ng grinding wheel, sundan nyo ng flap disc at least mga 120 grit at ready na siya for farming. So ayan, nakikita nyo sa video na nagpalit na ako ng grinding wheel dyan. Kumbaga hindi masyadong aggressive, kaya lang natin na yung mismong bala niya o yung grinding niya mag-remove ng material kasi pwede rin kasi uminit yung disc na yan pag masyado nyo siyang diniin. So pagkatapos nyan, sinundan ko siya ng flap disc na 100 or 120 grit. So ayan, makikita nyo na halos seamless na. Nakikita nyo pa or mapapansin nyo pa yung dugtungan, pero sa project nyo na pipinturahan, kung hindi naman siya stainless, okay na yan. Ayan, nagawa na natin yung mga pickets nya at isusunod naman natin yung pinakalalagyan ng kutsyon or yung foam. Yun, nagsukat na ako dyan ng 200 cm to 155. Yung pasok na pasok yung kutsyon dyan na 190 to 200 mm hanggang sa 155. So yun, pinagawa ko muna siya ng support sa gitna para ma-divide mo yung mga pickets or sub-rail niya. Ayan, so mga video pala guys, halos yung spacing natin dyan ay naglalaro sa 11 cm.
So ayan, makikita nyo. Full weld ko na siya. Sa pag-full weld pala guys, huwag tabi-tabi. Kung mapapansin nyo dyan sa ginagawa natin, halos nagpapalagpas tayo ng isang pickets. Ayan, pinukpo ko siya kasi may gap. Kumbaga, para mabawasan na rin yung pagod natin or yung effort na maalis yung mga gap habang mag-welding tayo. Kasi, obviously, pag manipis talaga yung bakal, 1.5, 2.0, dali talaga siyang mabutas. So, yung amperahe natin yan, sa mga nagtatanong or yung gusto mo rin gumawa, mag-DIY sa bahay, mga ganito, naglalaro tayo sa 90 ampere hanggang sa 120 ampere. Depende po yan sa klase ng welding machine na gamit nyo. Siyempre, kung mga heavy duty yung welding machine nyo, mga branded na tinatawag, ay siyempre, bababaan nyo rin yung amperahe na gamit nyo. So, ang ginagawa ko dyan, pag hindi ko kabisado yung welding machine or hiniram ko lang or nasa isang shop ako na panibago, unfamiliar yung mga tools, ay kumukuha muna tayo ng scrap metal at tinetesting kung ano ba yung kakayanan ng welding machine na yun. So, ayan. Sa video pala naman na to, ay nilalagay natin yung pinaka-locks niya. Ayan, simple lang. Parang bulsa lang siya, guys. Ayan. Kumbaga, dalawang flat bar lang yan. Tapos yung naunang, yan. Ipapasok ko lang dyan yung pinaka-lock niya. Pagkatapos niyan ay weldingan nyo ng cover yan para at least hindi siya matanggal yung mga lock. Yan, it's another piece of flat bar stock na at least half inches. Ayan, yung sukat niya ay halos 2 inches by 2. Ayan, tinetesting natin kung naipapasok ko ba yung ginagawa nating 2 inches na lock sa kabila. So, kung nabi-visualize nyo siya, ayan, dinakasan ko ng konti yung amperahe, nabi-visualize nyo yung ginagawa natin, yan yung pinaka mga bulsa ng bed frame natin. Kumbaga yung paglalagyan ng kutsyon ay may isang tab o parang ipin na papasok yun sa wini-welding natin yun. So, ayan. Sa makapal na flat bar, as you can see, kahit medyo binababad natin, hindi siya madaling magkaroon ng malalaking butas kasi this flat bar, I do believe it's 316 yung kapal nito. So, ayan, makakapag-welding tayo na maigi. So, kailangan lutong-luto talaga yung hinang natin dito kasi ito yung pinakamagdadala or yung tibay. So, pag nag-fail itong welding na to, pwede kasing malaglag yung bed niya or maghiwalay. So, this bed frame is collapsible or na babaklas po siya into 3 pieces. Ayan, yung pinaka-foot niya. Footrest, kumbaga. And the other side. So, kung mapapansin nyo yung mga bulsa na to, ay gagawa tayo ng 4 na piraso para magkaroon ng stable connections yung ginagawa natin bed frame. Ayan. Galing pala sa floor, papunta dyan sa lock, mayroon tayo dyan na at least 30 cm. Yun yung desired height na gusto ng client. So, pwede rin kayo maglaro at least 40 pataas. Kasi yung iba na nagawan ko nito ay nagpapalagay sila ng drawer sa ilalim. So, kung maliit yung clearances nyo, hindi siya, kumbaga hindi na siya practical na maglagay ka ng drawer sa ilalim. Ayun, natanggal, mainit. So, ayun. Kailangan natin ng plies. So, sa mga gusto pala mag-DIY sa bahay, konting ingat lang po kasi ang welding is considered as dangerous job siya. So, ayun. You are dealing with a lot of heat, electricity, pwede kang makuryente doing this kind of job. So, konting ingat lamang po at hindi po kailangan na nagmamadali tayo dito. Plus, the fact that those smoke or fumes can actually kill you. Ayun, kaya minsan sa mga client natin na mga nagtatanong, Sir, ang mahal naman po ng singil nyo. Bakit ganoon? Madali nyo namang nagawa. Actually, this build is just 2 days. Kasama na po yung pagpipintura kasi minamadali po ito ni client. So, pakyawan po yung ginagawa natin ngayon at hindi po ito arawan. So, minsan, sa mga nagbabalak na magnegosyo or magtrabaho ng ganito, makaka-encounter kayo ng client na ganoon na
nagtatanong kung bakit napakabilis at napakamahal, ang sagot ko naman po ay hindi po bilis ang binabayaran dito. Ang binabayaran po dito ay your efficiency at saka yung skilled work. So ayun, kung mapansin nyo sa video natin, ay yung pinaka-bottom na ang nilalagyan ng tinangkap. Kasi pangit kung hindi walang cup yan. So ang bala ko dito ay maglalagay tayo ng pinaka-rubber sticker para at least yung tiles or yung flooring ni client ay hindi siya magas-gas. So kung ayaw nyo maglagay nito, may mga nabibili naman po online na rubber foot na nakadesign para i-cover yung butas na to. So sa akin, since na matagal siya sa online, wala tayo dito available sa ating local hardware, ginagawa ko na lang ay bumili ako ng medyo mahabang roll ng rubber sticker na makapal at nilalagyan ko siya ng cap. So naggayat lang tayo dito or nag-iwa tayo ng 2x2 na makapal na bakal, almost 16 gauge to, plywood sheet. Or pwede rin yung pinagtabasan yung maliliit na tubular pieces at pwede nyo na siyang ilagay dito sa ilalim at weldingin. Yun, pagkatapos ay hinilot natin siya ng grinding wheel or grinding disc. Pagkatapos naman ng grinding disc ay pinapalitan natin to ng flat disc na 120 grit. So, kunting tiyaga lang po. So, sabi ko nga sa inyo, pag nasanay din kayo sa paggawa nito ay madali na lang po sa inyo. Kami po ay 2 tao lang na gumawa nito. At sa second day ay hindi po pumasok po yung kasama ko. So, as you can see, nag-isa na lang akong tumatapos ng project na to. So, nung natapos na lahat na kailangan takpan at grinderin, ay tumungo na tayo sa pagpipintura. Ang gamit natin dito ay Spero na epoxy primer. So, 2-part po ito, mga sir. Kung mapapansin nyo, ang kailangan natin dito ay epoxy primer, may catalyst po itong kasama, at konting lacquer thinner. Wag po paint thinner yung gagamitin natin, lacquer, acrylic, or polyurethane thinner, or epoxy reducer. Pwede po siyang gamitin, pero yung paint thinner po ay hindi pwede kasi ginagamit lang yon sa mga oil-based or enamel or red oxide. So, kailangan natin ng magandang pintura sa build na to kasi ganun po kasi ako gumawa. Kumbaga, hindi ko siya pinipintura ng murang pintura even though pwede, pero yung red oxide kasi ay mura kumpara sa epoxy primer. Mas matibay po kasi yung epoxy primer kaysa sa mga red oxide. So, kung ang prinsipyo ko po sa paggagawa ay I do my best to give the clients and my customer a good service. Kasi oras na po na kinalawang ito ay syempre sa iyo po babalik yung feedback na hindi maganda yung ginawa mong project sa kanila. So karamihan sa mga customer natin ngayon ay hindi po alam kung bakit. Sometimes nagre-reduce tayo ng cost para makatipid o maka-add ng profit pero nababawasan yung quality. As you can see guys, ayan, partially assembled na yung ating bed frame na ginawa natin. So, maraming salamat sa mga nanood at huwag kalimutang i-like, subscribe ang ating channel. Bye-bye!